Magandang araw sa lahat ng nanonood. Sa panahon ngayon, unti-unti nang nagiging normal ang pagkakaroon ng diabetes. Tahimik lang itong lumalapit, hindi maingay. Pero kapag umatake, parang magnanakaw na biglang nanluloob sa katawan mo. At ang nakakatakot pa, karamihan sa mga taong may diabetes, hindi nila alam na unti-unti na pala silang sinisira ng mataas na asukal sa dugo. Pero sa kabila ng lahat ng panganib na ito, may mga bagong herbal na natutuklasan ng mga manaliksik. Hindi ito kapalit ng gamot na resita ng doktor. Pero napatunayan itong makakatulong sa pagkontrol ng blood sugar upang hindi lumala ang kondisyon. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin ang mga bagong tuklas na herbal na pangkontra sa diabetes. Paano ito gamitin bilang natural na pantulong? At bakit dapat hindi mo binabaliwala ang mataas na sugar na maaaring magdulot ng stroke, pagkabulag at pagkasira ng kidney? Kaya humanda ka, dahil baka ang simpleng pag-skip mo sa video na ito ay ang dahilan kung bakit tatama sa iyo ang isang sakit na hindi mo inaasahan. Ang mabangis at tahimik na banta ng diabetes. Bago natin simulan ang mga herbal, tandaan mo ito. Ang diabetes ay hindi lang sakit. Isa itong traidor. Hindi ka agad sasaktan. Hindi ka agad bibigyan ng sintomas. Tahimik lang. Pero unti-unti kang kukunin. Unti-unti kang pahihinain sa loob ng katawan mo. Sinisira na pala ang mga ugat, ang puso, ang mata, ang kidney at kapag nararamdaman mo na ang sintomas, kadalasan huli na. Kaya ngayon pa lang, ayusin mo na. Ngayon, narito ang nangungunang herbal plants na pampababa ng blood sugar ay ang serpentina plants. Ang serpentina o tinatawag ding King of Bitters ay isa sa pinakakilalang halamang gamot sa Asia para sa pagpapababa ng blood sugar. Kilala ito sa sobrang apdong lasa, pero sa likod ng pait na iyon ay napakaraming benepisyo. Una, ang serpentina ay may andrographulide, isang natural na compound na tumutulong sa katawan na maging mas sensitibo sa insulin. Ibig sabihin, mas madaling nakakapasok ang asukal sa cells at hindi naiipon sa dugo. Dahil dito, maraming gumagamit ng serpentina bilang supportive herb para sa may mataas na blood sugar o pre-diabetes. Pangalawa, ang serpentina ay may anti-inflammatory at antioxidant properties. Kapag mababa ang inflammation sa katawan, mas maayos ang galaw ng insulin at mas kontrolado ang blood sugar spikes pagkatapos kumain. Paano ito ginagamit? Karaniwan itong iniinom bilang tea or capsule o pinatuyong dahon para sa tsaa. Isang kutsaritang tuyong dahon sa mainit na tubig, 5 o hanggang 10 minuto at inumin isang beses o 2 beses sa isang araw. Para sa capsule, sundin ang tamang dosage sa label. Herbal number 2, insulin leaf. Ang dahong halos agarang nagpapababa ng blood sugar. Kung may halamang parang magic sa bilis ng epekto sa blood sugar, ito na yon. Insulin leaf o Costus igneus. May mga tao na isang dahon lang bago kumain, bumababa agad ang sugar nila sa loob ng ilang oras. Ano ang nagagawa nito? Pinapababa ang sugar pagkatapos kumain. Tinutulungan ang pancreas. Pinoprotektahan ng kidney at mata. At may antioxidants na tinatawag na mga researchers na blue shield laban sa komplikasyon ng diabetes. Paano gamitin? Option number 1, kumuha ng isang dahon, hugasan, nguyain bago kumain. Option number 2, gawing tsaa. Patuyuin ang 5 hanggang 7 dahon, pakuluan at inumin 1 beses kada araw. Option number 3, capsule form. Isang kapsula 20 minutos bago mag-breakfast. Babala, huwag sumobra. Kapag marami ang kinain mo, delikado. Pwedeng bumagsak bigla ang blood sugar at manghina ka, mahilo at mawala ng malay. Tandaan, 1 lang kada araw.
Herbal number 3, Banaba o Ceylon Cinnamon. Ang bagong power combo. Kung may kombinasyong sikat ngayon sa mga herbal researcher, ito ang Banaba at Ceylon Cinnamon. Mag-isa pa lang malakas ang Banaba sa blood sugar dahil sa corosolic acid. Pero pag pinagsama sila ng Ceylon Cinnamon, lumalakas ang epekto at mas mabilis ang kontrol sa sugar. Ano ang nagagawa ng combo? Pinapababa ang sugar pagkatapos kumain. Pinapabilis ang glucose metabolism. Pinoprotektahan ang ugat ng dugo at pinapaganda ang insulin function. Paano gamitin? 1 teaspoon Banaba leaves at kalahating teaspoon Ceylon Cinnamon. Pakuluan sa 2 tasa ng tubig. Inumin 1 hanggang 2 beses sa maghapon. Pero tandaan, Ceylon Cinnamon lang, huwag cassia cinnamon dahil nakakasira ng atay. At kung mali ang cinnamon na ginagamit mo, imbis makatulong, baka ikaw pa ang mapasama. Herbal number 4, Glutarnate, ang bagong discovery para sa glycemic control. Ang glutarnate o butterfly pea, akala ng marami, pangkulay lang sa pagkain. Pero ang hindi alam ng marami, malakas itong magpabagal ng pag-akyat ng blood sugar. Ibig sabihin, hindi biglang sumisirit ang glucose mo kahit kumain ka. At kapag kontrolado ang sugar spikes, mas mababa ang rest mo sa pagkasira ng ugat at nerves. Paano naman ito gamitin? Kumuha ng 5 hanggang 7 bulaklak. Ibabad sa mainit na tubig. Inumin, mainit o malamig. Pwedeng 1 beses o 2 beses sa isang araw. Pinakamaganda, lagyan mo ng kaunting lemon para tumaas ang antioxidant level. Meron pa tayong isa pang alternatibong herbal na pantulong kontra diabetes. Ito ay ang bignay. Alam niyo po ba ang bignay? Ay isang halaman na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina sa Pilipinas. Pero ang magandang balita, may mga modernong pag-aaral na nagpapakita ng makakatulong ito sa pagbababa ng blood sugar at pagprotekta laban sa mga komplikasyon ng diabetes. Bakit nakakatulong ang bignay sa diabetes? Mataas sa anthocyanins at polyphenols. Ito ang mga natural na antioxidants na tumutulong magpapababa ng oxidative stress. Ang oxidative stress ay isa sa mga dahilan kung bakit mabilis masira ang nerves, kidney o blood vessels ng mga diabetic. Tumutulong i-regulate ang blood sugar. May research na nagpapakitang ang dahon at bunga ng bignay ay nakakatulong sa mas mabagal na pag-angat ng glucose pagkatapos kumain. Ibig sabihin, hindi kaagad nakakaroon ng sugar spike na delikado. Pinapababa din ito ang kolesterol at blood pressure. Karaniwang problema ng diabetes ang mataas na kolesterol at pressure. Buti na lang, ang bignay ay may natural na compounds na tumutulong mag-relax ng blood vessels, kaya nakakatulong sa puso at sirkulasyon. May mga anti-inflammatory effects. Ang inflammation ay nakakapagpabilis sa komplikasyon ng diabetes. Ang bignay ay may natural anti-inflammatory action. Paano gamitin ang bignay para sa diabetes? Bignay leaf tea. Pinakakaraniwan at pinakamadaling gawin. Kumuha ng 5 o 7 pirasong dahon ng bignay. Banlawan at pakuluan sa 2 tasa ng tubig sa loob ng 10 minuto. Pahingahin ng 2 minutes at saka salain. Inumin 1 beses sa isang araw lamang pagkatapos kumain. Bignay fruit tea. Kung may bunga, 10 o 12 hinog na hilaw na bignay berries, durugin ng kaunti, pakuluan sa 2 tasa ng tubig, at inumin 1 o 2 beses sa isang araw. Mas malakas ang antioxidant ng bunga, pero mild ang epekto sa glucose. Good for beginners.
10 hanggang 15 na dahon. Pakuluan sa 3 tasa ng tubig hanggang maging 1 1/2 tasa na lang. Inumin every other day. Warning ha, huwag araw-arawin dahil malakas ang epekto. Mga paalala, huwag pagsabayin sa maintenance meds nang walang pagitan. Maaring bumagsak bigla ang sugar. Kung nahilo, nanghina o nanlamig ang pawis, tanda na sobrang baba ng glucose. Sana ay may natutunan ka at sana ay nakatulong ito para mas maging maingat ka sa kalusugan mo. Tandaan mo, ang diabetes ay hindi biro. Kapag hindi mo sineryoso ngayon, baka sa huli, pagsisihan mo ng husto. Kaya bantayan ang blood sugar, gamitin ang mga herbal ng tama, at makinig sa babala bago pa mahuli ang lahat. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto mo pa ng mga ganitong video, mag-comment ka lang, mag-like at i-share ito para mas marami ang makatulong. Hanggang sa susunod!